May kasabihan ng mga matatanda na kung ano ang naging puno ay siya daw ring magiging bunga. Ngunit hindi lahat ng mga bunga ay nagiging hinog at nagiging matagumpay ang tubo. Dahil kung minsan, ang matamis sana na lasa dulot ng pagkahinog ay nagmimistulang lasang bulok na alama at binurong bagaong na kinaskasan ng bulok na sayote at piniritong talbos ng kamote. Mula sa bayan ng Kapangan, Benguet, Philippines, isinilang ang mandirigmang Igorot na tirador ng nilagang uwang. Maaga itong namula sa mundo ng pakikipagpataya at pakikipagsampigahan na pakikipaglaban, mga kaibigan. Dahil di umano, nasa sinapupunan pa lamang ito ay nagsha-shadow boxing na daw ito at nakikipag-sparring na sa mga bulate at ginagawang punching mitts ang matres ng kanyang nanay. Ito ay sa kadahilan ng nananalaytay lang naman sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang tunay na mandirigmang mananabas na minana pa niya sa kanilang haligi ng tahanan. Matindi ang naging tatay ng bida nating ito, mga kaibigan, dahil di umano, isang alamat kung ituring ng mga Igorot at Pinoy Boxing Organization ang pinagdaanan nito sa ibabaw ng lona. Dahil tinugurian lang naman itong pusakal ng mga pantas na boxing analyst dahil sa pagiging knockout artist nito na siyang naging daan upang magkaroon siya ng iba't ibang klase ng major title sa super featherweight division. Namayagpag ang kanyang karera mula dekada 70 hanggang dekada 80 sa larangan ng boxing. Samantala, maaga itong nagretiro sa kanyang boxing career upang tuunan na lamang daw ng pansin at asikasuhing maigi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pag-aakalang dito na lamang matatapos ang kanyang itinanim na legasiya sa larangan ng pakikipagbuntalan at suntukan, ay laking gulat ng mga kababayan nating Igorot na hindi nila lubos akalaing ang lalambot-lambot at maamong muka ng anak ng tiniguriang pusakal na ito ay siya palang magpapatuloy ng sinimulang pakikipagpatayan at pakikipagbuntalan sa ibabaw ng lona ng kanyang ama. Bunsod kasi ng pagkakaroon nito ng napakaamong muka na mahiya mo pinagtulungang i-skincare nila Doc Kalayan at Vicky Bello ng Kojic at Facial, ay kaakibat nito ang bigat ng kanyang mga suntok na kapag tumama sa'yo ay para ka na ring hinampas ng palanggana, tabla, timba, batya, eskoba, palo-palo, steel brush at automatic na washing machine. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampingan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Babyface Assassin Killer, kung tawagin ang bida natin na ito, mga kaibigan, dahil talaga namang napakabrutal ng mga atake at di ng suntok nito sa pakikipagpatayan. Nakatangi ang minana pa niya sa kanyang ama. Sa katunayan niyan, mga kaibigan, sa unang 30 laban nito sa kanyang karera sa amateur, ay lahat nga po ng ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. At dahil nga po dito, ay maraming Igorot ang talaga namang nagulat dahil sa kabila nga daw po ng pagkakaroon nito ng mukhang mabait na di gagawa na matinong muka, ay kaakibat pala nito ang kapangyarihan ng isang halimaw na mananabas. Samantala, nagkaroon naman ito ng 77 laban sa kanyang amateur career at 4 lamang po ang kanyang naging talo. Kaya naman, pagtungtong agad nito ng kanyang professional boxing career ay buena manong siyam na sunod-sunod na panalo agad ang bumunga dito. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng natural na kapangyarihan nito sa pakikipaglaban, ay may isang boksingero ang talaga namang kumwestiyon sa kakayanan ng ating bidang halimaw. Dahil di umano, ay nakukulangan daw siya sa galawan at lakas ng ating bidang pambato. Mukha daw itong kambeng na may polio at trangkaso. Dahil advantage na nga daw dapat kasi siya, kasi may tatay nga siyang makakapagturo ng matinding galawan eh. Bakit parang baguhan pa rin daw ang galawan nito at tila walang kakalsyum at zinc ang mga atake nito. At sinabi pa nito na talagang manghihina ang katawan nito dahil puro damo, talahib, talbos ng patatas at malunggay ang pinag-uulam niya at ng kanyang tribo na talaga namang nakakabastos. Nagpanting naman ang isopagus ng tenga ng ating bida, mga kaibigan, at sinabing hindi niya palalagpasin ang mga pasmadong talata na binitawan ng bastos na Mexicanong nagkating sa good manners at right conduct na subject. Dahil okay lang naman daw sana kung siya lang daw ang babastusin niya eh. Matatanggap pa daw niya. Pero yung idadamay pa niya ang kanyang ama at ang kanyang tribong pinagmulan ay hindi daw niya ito palalagpasin.
Tuturuan daw niya ito ng isang leksyong the square root of x and y over gulpi di alimpungatan na hindi niya malilimutan. Kasabay ng pag-aalboroto ng mga unggoy na hindi binigyan ng saging at ang pinakain ay nilagang nganga. Ika-19 ng Enero taong 2019, naikasa ang hamon ng Igorot fighter sa hambog na Mexicanong si Rutilio Romero na tirador ng piniritong Salagubang. Maglalaban sila sa lightweight division 135 pounds at nagpustahan ng palit edits. Bago ang laban, kung ano-ano na namang lumalabas sa bahay bagang na may kulani ng mayabang na Mexicano na ito mga kaibigan. Di umano, papatayin daw niya sa gulpe ang ating kababayan at gagawing pataba sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Dagdag pa nito, gagawin daw niyang model ng sigarilyo ang ating kababayan pagkatapos ng laban. Survivor daw kuno ng bulutong ketong at malaria dahil sisiguraduhin daw niyang hindi na makikilala ang ating bida pagkatapos ng kanilang laban sa tindi ng kanyang aabutin na gulpi di kalimot. Kaya naman, ura-uradang hiniling agad ng ating bida sa kanyang promoter na ikasta na agad ang kanilang sagupan at patayan sa lalong-lalong nagmamadaling panahon. Dahil papatunayan daw niya na ang lahing Igorot ay hindi basta-basta at ipapakain daw niya ang lahat ng mga kayabangan at kahayupang pinagsasabi ng animal na Mexicano. Sa mismong laban, nagpahid muna ng offlotion ng Mexicano. May phobia daw kasi ito sa lamok at talaga naman tumitili kapag napapadampi ito sa kanyang balat. Hinilot din ng Vicks at efficacent oil ang ulo nito. Hangover daw Samantalang ang kababayan naman natin ay tamang higop lang ng sabaw ng buko. Kakagaling lang daw sa UTI Kaka soft drinks at kakachichirya mo yan Nagpipigil pa ng ihe. Samantala nagsalita na si Rep at sinabing, halika nga ditong quick inakang kustansan ka pumupunta Ang alak sa tiyan, wag sa ulo ha? Okay? Ngayon, walang mambabayag. Sasapatusin ko ang mga ulo nyo kapag may nandaya sa inyo. Mga amoy alak pa kayong mga buwisit kayo Ikaw, anong tinira mo? Tanduay na lapad no? Ikaw, ginbulag na naman na may cobra. Ang babaho ng digay nyo O Beno, suntukan na. Touch gloves, touch gloves. Unang round, tining na tining ang Mexicano. Mahiya mo sabog sa baygon at insenso Samantalang ang ating bida naman ay bumibira na agad ng mga mabibigat na kombinasyon at patama. One known for having incredible power. Exciting to see. He is the Igorot warrior, a huge national pride of the Philippines. Stick in there, take punishment in 6 3-minute rounds. If you looked at, of course, the pedigree of Alvin Tam, good body in boxing council, continental featherweight in his last fight, and now looking to put forth another big winning streak, and he will do so if he continues to punch like that. Lots of power coming from Alvin Tam. Tam may not have the reach, but as you mentioned, he's got the power. So Holt's going to continue to press forward, but I hope Portillo in tight, eating some shots from Romero to get one in return. His opponent with every single punch, but there's one to the body by Portillo. Great left by Alvin Tam, landed. And a straight right coming from Ruta. Great body shot, followed up by a straight jab there. Portillo Romero. Nice short combination by Alvin Tam with the upper. Round 2, nagiging agresibo na ang Mexicano. Samantalang ang ating kababayan naman ay nakakatama na ng mga malilinis na patama na mahiya mo pinagbabato ng kalderong gawa sa kamote. Even after round 1, he looked to be very his last fight. Yeah, he definitely had some ring rust. That Jesus Perez fight definitely was not in the shape he's in the Takata ring. So Alvin Romero here. So I do, as we mentioned before, from Alvin Tam, a big power punch left that misses. Now an inside body shot is both sold out here at the Deerfoot Inn after a return, after a left body. Lancey blows up the top. Beautiful. You can hear the cheers from the fans in this sold-out crowd. Both fighters are landing to the body, and when they do look to being low, and there's a right hand that is not low because it lands right to the face of Romero from Alvin Tam. Little taunt there by Romero, showing Alvin, come on, bring it on. Round 3, nagkakasabayan na. Makikita ring lamang sa tibay at lakas ng kamao ang ating kababayan. Umuuga ang Mexicano kada tatamaan Mahiya mo na singgerong liping na hindi nagtira ng pang-uwi Alvin, every punch in when he comes in hard with the swooping
punches, and there's Romero capitalizing on him dropping those hands. And both landing. Alvin Tam has a very tough chin as well. May have been an accidental touch. The head, Alvin calling for that touch of the gloves. Romero doing a turn. Early in this round. Good head movement by Alvin Tam. Answer multiple combinations. You heard that one. Oh, huge shots landed by Alvin Tam. There's a right hand and a second right hand that lands from Romero. Tam throws back. Romero again with a right hand. 3 good right hands in a short time. Well, all you're doing is indicating to the judges that you just got. And by giving them an indication, there's a right Round hand. 4, mukhang nauubusan na ng gasolina ang Mexicano. Mahiya mo kinukumbulsyon na kuneho na nung patapos na yung round 3 Samantala, dito na rin magaganap ang nakakagulat na pangyayaring kagulat-gulat na ikakagulat ng lahat ng mga nagulat. Good return by Romero and then a right by Alvin Tam. There's a good left hand from Romero, returned by 3. Just one that the fans are definitely enjoying here this evening. Oh, there's a knockdown punch. It was the right followed by the left that ended that fight. Alvin Tam catching him. An amazing shot by the assassin, now showing it off. Noong mga panahong namamayagpag ang pangalan ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay tila nangunguna at kinatatakutan sa ibabaw ng lona ang mga halimaw na Pilipinong mandirigma. Dahil kapag marinig pa lamang ng ibang lahi na Pilipino ang kanilang makakalaban, ay batid agad nila na malaing kantong nakarobos ang kanilang makakasuntukan at makakapatayan. Dahil sa galing at lakas nito, makipagbuntalan. Ngunit sa kasamaang palad, mula nang matalo sa kanyang huling laban at magretiro ang ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay tila ba mga nawalan na ng gana at nawalan ng disiplina ang ating mga panibagong boksingero. Di tulad noon na talaga namang sinasabayan ng mga Pinoy boxer ang bigat ng training ng ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, at disiplinadong disiplinado sa mga masusustansyang pagkain. Subalit ngayon ay tila nangagsipaghina at tila palaging ang pagkaubos ng hangin ang palaging ikinakatalo ng ating mga kababayang halimaw. Pagpapatunay lang ba ito na bumabagsak na ang kalidad ng pag-iensayo sa bansa natin at ang pagtagal ng hangin hanggang round 12 at pagkuha ng timbang ay tila isang napakahirap na suliranin. Subalit kahit unti-unti nang nauubos ang mga kampyonato natin, mga kaibigan, ay mayroon pa rin naman tayo mga papausbong at patuloy na nagwawagayway ng ating matawat at nagbibigay karangalan sa ating bansa upang makilala ang Pilipinas. Tulad na lamang nina Marlon Tapales na sa ngayon ay may hawak ng WBA at IBF Super Welterweight belt, former IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancahas, former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, former 4th Division World Champion Nonito the Flash Donaire, at ang ngayon isa sa pinakaabangang halimaw ng Philippine Boxing Society na walang iba kundi si Miel Pajardo alias the Silent Assassin na tirador ng sodium at betchin. Hindi biro at talaga namang Malacanyong ang bala ay kamoting balinghoy na may pulbura ang mga birada nito, mga kaibigan. Sa katunayan niya po niyan ay siya lang naman sa kasalukuyan ang may hawak ng pinakamabilis na knockout win sa buong mundo. Tinapos niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 6 na segundo na talaga namang ikinagimbal ng buong mundo. At dahil nga po sa pangyayaring ito ay sobrang dismaya ang inabot ng mga manonood dahil di umano ay unang subo pa lamang ng popcorn, isang himod sa chupa chups at 2 hibla pa lamang ng potato corner ang nakakain nila. Yung iba naman ay kakabayad lang daw sa tiket at naghahanap pa lamang ng mauupuan, at yung iba naman ay nakapila pa sa bilihan ng tiket at nagtataka bakit nag-uuwian na ang mga tao. Akala daw nila ay nawalan na ng kuryente o may sunog. Kaya naman sa galit ay kinuyog nila ang teller na nagbebenta ng tiket dahil ayaw daw i-refund ang kanilang tiket dahil hindi pa nga naman sila nakakatungtong sa Araneta Coliseum eh. Mas mahaba pa daw ang orasyon at ang pagganta ng national anthem ng dalawang magkalaban ayon sa mga nakapanood. Ibinili na lang daw sana nila ng isang sakong bigas, isang kahong gin bulag at kamote ang pinambili ng tiket na busog at nalasing pa daw sila. Tubong Agusan del Rosario ang bidang halimaw natin na ito, mga kaibigan. At tulad din ng ating pambansang kamao ay
ay isang kahig, isang tuka lang din ang pinagmulang pamilya nito. Kaya naman sanay na sanay sa hirap at mga bugbugang trabaho ang pangangatawan nito. Kahit nga daw magtulong ang dalawang kalabaw na bad trip ay hindi daw uubra dito sa hilahang lubid at palakasang magmukbang ng talahib. Kaya naman sa kagustuhang maiahon ang pamilya sa hirap ay nagdesisyong sumabak ang tiniguriang silent assassin ng Pilipinas at ilagay sa isang hukay ang isang paa sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona at dito na niya simulang gigimbalin ang mundo ng boxing. Matapos ang tatlong impresibong panalo sa labas ng bansa ng tinaguriang The Silent Assassin ng Philippine Boxing na si Miel Fajardo, tatlong taon lamang ang nakalipas. Muli itong umalis ng bansa at nagtungo sa bansang Dubai upang muling dumayo sa ika-4 na pagkakataon sa kanyang ika-11 laban para sagupain ang Noy undefeated na bata at kababayan ng isa sa boxing legend, Marcos Maidana, na walang iba kundi si Agustin Mauro Gauto alias El Avion, na ang ibig sabihin ay eroplano na ang lipad ay paurong na pasalungat sa hanging habagat. Sa laban na ito mga kaibigan ay hindi binibigyang importansya ng kampo ng undefeated Argentinian fighter ang ating kababayan. Pagkus ay nakatundaw ang kanilang mga sarili sa isang future major world title bout na sa madaling sabi ay minamahina, winawalang kwentang kalaban at patabang bulating kalabaw lamang sa kartada ang tingin ng mga ito sa Pinoy fighter. Ngunit hindi rin naman natin masisisi ang corned beef fighter na ito mga kaibigan dahil may kabigatan din naman talaga ang kamon nito pagdating sa laban na kapag tinamaan ka ay mahiya mo binato ka ng solid sa ulo ng pinakamalaking delata ng corned beef 90. Sa katunayan niyan mga kaibigan, sa 17 panalo nitong Argentinian fighter na ito ay 5 lamang ang maswerteng nakatawid hanggang round 12 at 4 na boksingero lang naman sa huling laban niya ang kanyang brutal na tinapos sa loob lamang ng 2 round. En la primera definición acá había una marca Martín antes del límite de jurado. Las veces que había perdido. Cayó en cámara lenta y la había toalla sido por vuela puntos. detrás. Se apuró el rincón. Kaya naman hindi katakatakang sa edad lamang na 21 ay naging isang world title holder na din ang Argentinian fighter na ito. Kabilang na dyan ang South American Flyweight title, WBO Light Flyweight title, IBF Youth Flyweight title at WBO International Light Flyweight title. Idineklara pa ng WBO bilang top 3 na pinakamagaling na flyweight fighter sa buong mundo, pang-7 naman sa WBA at pang-4 sa IBF. Kaya naman sa mga panalo at achievement ng corned beef fighter na ito ay naging mataas sa kumpiyansa at ang tingin nito sa kanyang sarili. Kaya ganun na lamang kung i-bypass niya ang kababayan nating Pinoy fighter na ang hindi niya alam ay ito pala ang fighter na magbibigay dilim sa kanyang daang tinatahak patungo sa kanyang mga pangarap. Mahalimuyak na simoy ng hangin, ika-26 ng Marso, taong 2022, tumungo ang tubong Agusan del Rosario sa Dubai upang harapin ang undefeated na si Agustin Mauro Gauto. Tune-up fight daw ito kung ituring ng corned beef 19 fighter para sa susunod niyang mas malaki pang laban na talaga namang nakakabastos para sa ating fighter. Ginanap ang laban sa Duty Free Tennis Stadium sa Dubai. May kartada noong 17 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talsik ng anumang talo ang Argentinian fighter na ito. Samantalang ang Pinoy fighter naman ay may 7 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 tabla at 1 talo lamang. Sa mismong laban, paglabas pa lamang ng corned beef fighter ay mahiya mo rockstar ito na papalabas ng kokon para mag-concert. Talaga namang ganado at ang ganda ng tugtugan. Samantalang ang Pinoy ay parang si Mark na tahimik lang. Kung maglakad, wala man lang pa sound effect at walang kabuhay-buhay. Pero saan kayo mga kaibigan? May dalang pang mukbang yung kasama niya, nakalagay pa sa balde. Mukhang magsasamyup at mag-aali wings. Samantala, sumideline naman ang utol ni Mr. Clean sa laban. Siya ang kinuhang announcer sa laban Sobrang kintab ng ulo nito mga kaibigan. Wow, glass skin na mahiya mo binunot ng bunot na sinlaki ng batya. Pwede ka nang manalamin Pasintabi lang po sa mga viewers nating kalbo dyan ha. Anyway, may advantage naman yan Di ka babalakubakin,
kukutuhin at menos ka na sa conditioner at shampoo. Yun nga lang, lalakas ka sa safeguard at lotion kasi yung hilamos at lotion mo hanggang bunbunan. Habang ipinapakilala naman ng announcer ang ating kababayan, ay mantakin nyo ba namang binulyawan ito ng mga Argentinian na kababayan ni Agustin na talaga namang nakakabastos dahil hindi naman mayabang at wala namang atraso sa kanila ang ating kababayan. Ismael Fajardo! Pasalamat sila hindi sumama yung mga kapitbahay ni Miel na Marites. Kung nagkataon, uulan ng bacon na panty at kamote niyan sa mga audience na bastos at walang galang. Unang round, puro power punch agad ang palitan mga kaibigan. Unang nakasolid ang Mexicano, ngunit makunat ang kababayan nating pinaglihi sa sangkalan at gumaganti ito ng matitinding mga body shot na mahiyamusipa ng kabayong bodybuilder. Nice work, isn't it? Just a little thing with the eyes running to the belly. Right, yeah, nice jab to the head. So we've got left hook there, then as well with the second attack. I think he might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. To go down to the body again there. Then back up to the head, but he was letting his hands go, putting his punches together well. Solid jab in there from Galto. He's been a bit busier. Closes the space down when he throws that jab, doesn't he? Steps into it. And he needs to because Fajardo just stays kind of on the board and he takes those feet out well. Do you think he got through solidly with one of those body shots? Yes, and particularly the second one for me. He's just gone into his shell a bit, hasn't he? Galto. Not hugely, but something registered there, definitely. Into the final minute of round one. Sharp left middle there from Fajardo there, left hook. A nod of the head there from Galto. They both land at the same time. He's having a good opening round here for the Pino fighter. This is already. Bago matapos ang round 1, ay isang kahindik-hindik na suntok ang tumama sa bahay gilagid ng corned beef fighter. Tinamaan ito ng solid na left hook na mahiyamo hinampas ng Coco Lambert na bako-bako. Shot. Oh, beautiful left. Itinaas pa nito ang kanyang dalawang kamay sa sobrang gulat sa pangyayari na mahiyamo inibabawo ng single na kalabaw. Samantala, nakatayo pa naman ito at naipagpatuloy pa ang laban. Tapos na sana ang laban, ngunit inabutang ng pompyang ng kampana ang Pinoy fighter. Kita naman, sa huling body shot na kung nasundan pa ay siguradong bagsak na ang corned beef fighter. Round 2, halatang lambot na ang Argentinian, samantalang ang Pinoy halatang gusto nang tapusin ang laban. Start of the round, and he's almost kind of dragged down to on his knees, quite down to his knees. The gloves touch down as well, but Fajardo just got to get on top of it. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back there for Galto. Oh, good left hook. Galto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it.
dipping low at the waist there, touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed a couple of touches.